Hugas! Beshi Beth, apektadong mental health. Kukumustahin o dededmahin? Kukumustahin! Sikit na hindi pa handa magka-baby. Katanungang pangkalusugan, sasagutin, tatalakayin at pag-uusapan upang tayo'y always healthy. Halina't samahan natin sila Noel at Doc Monray. Kaagapay ang mga dalubhasa sa larangan ng medisina. Magbibigay ng suhestyon at payo upang kalidad ng kalusugan ay mapagbuti. Dito lamang sa PHW Me. Be healthy with me. Katanungang ng bed capacity ng ospital. Teknolohiya para sa mabilis na serbisyo ang magiging estratehiya upang may ang Department of Health Bicol Center for Health Development o DOH Bicol CHD ay may mandatong protektahan, pangalagaan at palakasin ang healthcare sa rehiyon. Ang kagawaran ay naglalayong siguruhin ang bawat Bicolano ay may akses sa dekalidad na serbisyong pangkalusugan alinsunod sa Universal Healthcare Act at Philippine Development Plan. Sa panguna ni Health Secretary Teodoro Herbosa, isinusulong ng kagawaran ang 8-point action agenda para sa bagong Pilipinas. Katuwang ang mga local government units, bawat Bicolano ay ramdam ang kalusugan sa pamamagitan ng pagsusulong ng equity sa pagbibigay ng kalidad na serbisyong abot kaya. Kabilang na dito ang pagbibigay ng cancer screening, HIV screening, pagkamit ng 100% PhilPen target at iba pang dekalidad at maasang serbisyo katuwang ang mga lokal na gobyerno at iba pang health partners. Ligtas, dekalidad at mapagkalingang serbisyo ang hatid ng DOH Bicol CHD sa mga Bicolano sa pamamagitan ng people-centered services at pagbibigay akses sa mga butkayang gamot sa lahat ng life stages. Sigurado ang kalidad na serbisyo sa pagpapatupad ng Regulation, Licensing and Enforcement Division ng mga regulasyon at paglisensya sa health facilities. Bukod dito, mayroon ding treatment and rehabilitation centers na naglalaan ng holistic at evidence-based treatment and rehabilitation programs para sa mga substance-dependent clients. Ang Bicol Medical Center sa lungsod ng Naga, Bicol Regional Hospital and Medical Center sa Albay, at Bicol Region General Hospital and Geriatric Medical Center sa Cabusao, Camarines Sur ay handang magandog ng mataas na kalidad na serbisyo sa lahat ng Bicolano. Ito ay sa pamamagitan ng patuloy na pagpapaunlad ng pasilidad at pagpapadami ng bed capacity ng ospital. Teknolohiya para sa mabilis na serbisyo ang magiging estratehiya upang maiangat ang digital health para sa mas efficient at accessible health service delivery. Bilang isa sa pinaka-disaster-prone na lugar sa bansa, sinisiguro ang kahandaan sa krisis sa pamamagitan ng mabilis na pagtugon sa mga health emergency na dulot ng mga sakuna at emerging diseases. Sisiguraduhin din na bawat komunidad ay may pag-iwas sa sakit at ginawa sa isip sa pamamagitan ng health promotion campaigns nito na naglalayong maisulong ang health literacy at mental health services sa rehiyon. Isinusulong din ang kapakanan at karapatan ng health workers sa pagbigay ng fair compensation, decent work conditions, oportunidad sa career development at pagbigay kilala sa health partners. Bilang aral sa nakarang pandemya, prioridad ang pagpapalakas ng health systems upang maiwasan at makarecover mula sa mga disease outbreak at potential pandemic. Ang kagawaran at LGUs ay patuloy din ang pagbibigay ng bakuna laban sa vaccine-preventable diseases upang palakasin ang depensa ng populasyon laban dito. Sa pangunguna ni OIC Regional Director Dr. Rodolfo Antonio M. Albornoz, patuloy ang paghatid ng DOH Bicol CHD ng tatak serbisyong Salud Bicolnon mula sa preventive care hanggang sa emergency response. Handa ang DOH Bicol CHD magbigay ng serbisyong may malasakit at kausayan.
Dahil sa bagong Pilipinas, bawat buhay ay mahalaga. Katanungang pangkalusugan, sasagutin, tatalakayin at pag-uusapan upang tayo'y always healthy. Halina't samahan natin sila Noel at Doc Monray. Kaagapay ang mga dalubhasa sa larangan ng medisina. Magbibigay ng suhestyon at payo upang kalidad ng kalusugan ay mapagbuti. Dito lamang sa PHW Me. Be healthy with me. Katanungan. Kumusta kayo mga B? Hope everyone is staying dry. Ako po si Doc Monray. At ako naman po si Noel. Bakit mo naman, Doc, nasabing stay dry? Siyempre naman, Ma'am Noel, maulan na po kaya ngayon. Nandito na ulit tayo sa ating rainy season. Ayan, dahil nga po dineklara na ng Pag-asa ang simula ng rainy season, magbaon po tayo palagi ng payong. Tama ka dyan, Ma'am Noel. Magbaon ng payong, stay dry, and let us all be healthy dahil sa bagong Pilipinas, bawat buhay ay mahalaga. Kaya, DHW Me, be healthy with me! Ma'am Noel, tag-ulan na nga talaga. Umuulan-ulan na, umaambon-ambon na naman. At kasabay na naman ang pagbabago ng ating panahon. Pagpasok nitong ating tag-ulan or rainy season, maaring magsilabasan na naman ang iba't ibang mga sakit. Ayan, tama ka dyan, Doc Mon. Kadalasan nga sa mga sakit na ito ay ubo, lagnat, sipon, trangkaso at iba't iba pa. Yan. Pero syempre, hindi natin yan pwedeng pabayaan na lang. Kapag lumabas po yan, kailangan maagapan po natin or magawa natin ng pamamaraan para malabanan ang mga sakit na yan. Kaya ngayong hapon, pag-uusapan po natin, ano-ano nga po ba ang mga sakit na maaring lumabas ngayong rainy seasons at syempre, kung papaano po natin yan maiiwasan. Ayan, para po sa episode na ito, makakasama po natin sina Dr. Mildred Llanes at Engineer Lea Angela Castillo ng DOH Bicol CHD Infectious Disease Cluster. Ayan, hello Dr. Mildred at Engineer Lea. Ayan, good afternoon po. So umpisahan po natin agad ang ating pong tanungan ngayong hapon. Una po, ano-ano po ba ang mga sakit na maaari pong makita natin or lumabas ngayon pong tag-ulan or rainy season? Doktora? Yun po, Doc, yung sinasabi po natin ng mga wild diseases. Yun po yung waterborne diseases. Yung I naman po sa influenza, yung L, yung leptospirosis, and yung D po, yung dengue. Okay, so may apat pala tayong binabantayan na sakit kapag tuwing buwan ng tag-ulan. So meron daw tayong wild. So W is waterborne. I is influenza, L is for leptospirosis, and D is for dengue. So siguro pag-usapan din natin kung ano yung mga sakit na ito individually at kung anong sintomas. Ano po? Siguro unahin natin, Ma'am Noel, unahin natin yung mga sakit na mayroong ubo, sipon at lagnat. No? Paano po ba ito nakukuha, Doktora? Kung Doc, halimbawa meron po tayong mga kasalamuhan na meron din po ng mga ubo, sipon, tapos kung halimbawa bumahin po sila, umubo sila, so syempre lumalsik yung laway, so pwede po tayong mahawaan nun, lalo na kung halimbawa nahawakan natin yung kung saan sila natalsikan ng laway, tapos ilalagay natin sa mata, sa ilong, sa bibig natin, yung hindi tayo naghugas ng kamay, pwede po tayo na mahawaan nun. Okay, Ma'am Noel. So mukhang kung pag-uusapan pala natin yung ubo, sipon at lagnat, maaari tayo makahawa sa mga taong
infected sa pamamagitan ng pag-ubo nila, pagbahing nila. So, mukhang papasok na naman dito yung importance ng ating pong pagsuot ng ating mga face mask at paghuhugas ng kamay. Ano, Ma'am Noel? Yan, tama ka dyan, Doc. Dahil nga po, alam na natin kung paano po nakukuha ang sakit na influenza. Ano naman po, Doc, yung mga dapat nating gawin kapag nakakaramdam na tayo ng sintomas ng sakit na ito? Pag ganun po, di ba meron po tayong pwedeng kung may lagnat po, magpaparacetamol po tayo. Tapos kung may ubo naman, may mga over-the-counter naman po tayo na pwede pong inumin para sa ubo natin. And ang usually po kasi pag mga ubo sipon, viral po talaga siya. So kailangan lang po natin ng pahinga, sapat na pahinga. Tapos yung kainin po natin yung mga masustansyang pagkain. Tapos madaming tubig lang po yung inumin kasi nakakatulong din po siya na kumbaga, yung virus po talaga is mabilis po siyang malabanan ng katawan natin. So, talagang pagtuunan ng pansin natin kung paano palalakasin yung katawan, no? Yes. So, kakain pa rin pala dapat tayo ng mga masusustansyang pagkain, yung tamang hydration po natin, hindi natin po pwede yung pagsawalang bahala. Kailangan natin tutukan ng mga yon para mas mabilis, mas malakas yung katawan natin para labanan yung sakit. Ayan. So, syempre, pag maulan na rin po, no? Nagsisilabasan na rin dyan yung ating mga sabi nyo kanina, yung mga food and waterborne diseases. So engineer, ano po ba yung mga pinaka-common na mga waterborne diseases dito sa Pilipinas? Well, base sa na-experience namin last year, yung lumabas na sakit is yung cholera, which is isa sa symptoms na is yung diarrhea, yung pagtatae. So dala na rin siguro na dahil sa malakas na ulan, nakocontaminate yung ating mga water sources. Dahil karamihan po ng water sources ng ating mga barangay, ng ating mga communities ay yung tinatawag natin level 1 o yung mga protected spring or yung mga deep well mga dinevelop na lang nila ng mga natural water sources. So tuwing rainy season, mataas yung chance na nakocontaminate yung mga ganitong uri ng mga water sources. So mukhang ang pinakamaraming cause ay yung pagdadiarrhea or yung pagtatae. Ano po? So, Ma'am Noel, pero paano kaya natin yun Paano kaya natin maiiwasan? Kasi kung ang most common cause pala ang most common water source pala sa Bicol ay yung mga deep well, no? Paano po kaya maiiwasan yung mga food and waterborne diseases na tulad po ng cholera or pati na siguro ang typhoid fever? May pwedeng gawin. Tayo kahit sa bahay natin, tinatawag natin itong water safety o yung pagsisiguro ng ating inuming tubig na ay ligtas at malinis bago natin ito iniinom. So sa water safety po, may mga paraan tayo na pwedeng gawin. Unang-una, yung pagpapakulo po ng ating tubig for 3 minutes o sa loob ng 3 minuto. Para mamatay yung mga mikrobyo na maaaring magdala sa atin ng sakit. Pangalawa po, yung tinatawag natin chemical disinfection o yung paggamit ng chlorine or chlorination para ma-disinfect yung ating tubig. So sa chemical disinfection po or chlorination, gagawa po tayo muna ng stock solution. So yung stock solution po na ito po yung gagamitin natin pag-disinfect doon sa ating iinuming tubig. So sa paggawa po ng stock solution, maghahalo lamang tayo ng 1 kutsaritang chlorine granules sa 1 litro na tubig. At pag nahalo na ito, na siguro na natunaw na yung chlorine granules, kukuha naman tayo dito ng 2 kutsarita na ihahalo natin sa 20 liters na tubig. Na yun na yung iinumin natin. So, engineer, pagpapakulo, yung isa sa mga means kung paano po pala natin masisiguradong malinis yung tubig. So, Ma'am Noel, ilang minutes daw po yun? 3 minutes. 3 minutes. So, siguro pag nagpakulo po tayo ng tubig, kapag nagbo-boil, saka tayo magsa-start ng timer. So, dapat 3 minuto. So, pagkatapos po ng 3 minuto, syempre, kailangan mo po muna yung palamigin before po natin siyang inumin. So, another means is yung chlorination, no? So, kailangan may chlorine na granules, kung saan meron ka dapat 1 liter, nalalagyan mo ng 1 granule, 1 teaspoon ng chlorine granule, tapos yung isang naman na container, nandoon naman yung 20 liter. So, mula dito sa 1 liter, kukuha ka ng 2 kutsarita, ilalagay doon sa 20 liter. So, sa pamamagitan nito, masisiguradong malinis yung inuming tubig po natin. So, engineer, ano po ang masasabi natin doon sa mga sinasala lamang yung tubig tapos iniinom? Enough po ba yun para masabi pong safe ang iniinom na tubig?
Yung filtration. Filtration. Hindi po, filtration is one way of cleaning yung mostly physical properties ng tubig para yung mga small particles na kaya pang masala ng filter, ay makukuha niya. Pero when it comes doon sa quality, kung may mikrobyo ba na maaring magdala ng sakit, sa chemical, sa disinfection tayo magre-relay or sa pagpapakulo ng tubig para mapatay, masiguro na mapatay yung mikrobyo na present doon sa tubig na yon. At siguraduhin din na yung pinagsasalinan natin na tubig ay malinis. So meron din kasi mga cases na yung dala-dala nilang water gallons ay hindi man lang nahugasan, hindi nasasabunan. So make sure po na dapat malinis po yung ating mga pinaglalagyan ng tubig. Ma'am Noel, nagpapa-refill ka ba sa mga refilling stations? Oo naman, Doc. Sa bahay namin. Nagpapa-refill talaga kami. Engineer, paano po malalaman na ligtas po yung nakukuhang tubig sa refill stations? So ito pang mga water refilling stations natin ay minomonitor po ito ng ating mga local government units. Meron po sila mga rural sanitary inspectors na ating tinatawag. Sila po yung ating mga foot soldiers po talaga sa pag-implement ng ating sanitation code of the Philippines. So sila yung nagmo-monitor dito kung meron po ba mga tamang permit, yung ating mga water refilling station na nag-ooperate, at required po sila na magpa-test ng kanilang product water monthly for microbiological water testing at every 6 months po sa physical chemical water testing. At kung ang water refilling station po, ang source niya po ay private water source, meaning hindi siya connected o kumukuha ng tubig sa water district. Halimbawa, naka-deep well siya. Meron po mga ganun, mga naka-deep well ang source ng water refilling station. Required na po silang kumuha sa atin ng initial and operational permit bago po sila makapag-apply sa LGU for sanitary permit. So, kumukuha din po sila ng sanitary permit every year sa ating mga local government units. So, sa pamamagitan nito, nare-regulate natin, nasisiguro natin na sumusunod sa ating Sanitation Code of the Philippines, ang ating mga water refilling stations, at yung quality o yung kalidad ng kanilang sinusupply na tubig ay naaayon naman sa Philippine National Standards for Drinking Water 2017. Okay. So, ibig sabihin, kapag may permit na nakikita kami sa refilling station, ibig sabihin nun, ligtas na makukuha ang tubig. So, yun pala yung hahanapin ko sa susunod na magpa-refill ako. Usually, Doc, naka-post naman po yan. Yes, required po na. Yearly po ba yun, engineer, na nagpapakuha ng permit? Sanitary permit is required to renew every year. But for the operational permit na ini-issue ni DOH, one-time issuance lang po tayo. Okay, sige. So, yan yung mga kailangan pinbantayan para masigurado nating malinis yung ating inuming tubig. Ayan, so Ma'am Noel, meron po ba tayong madagdag na katanungan? ayan, Doc, abangan niyo po dahil mamaya sa aming Tanong ng Bayan ay marami pa tayong sasagutin ng mga katanungan. Ayan. So yan po ay sa aming pagbabalik. Dito lamang po yan sa aming BHW Me, Be Healthy with Me. Kamusta ka? Bakit para kang matamlay? Kulang ka ba ng energy? Likat sumabay. Panahon na katawan ay bigyan ng buhay. We're gonna do it, we're gonna move it. Tayo na sama-sama nang bigyan ng pansin. Katawang naghihintay, nagisingin natin. Tamang diet at exercise, unahin natin. We're gonna do it, we're gonna move it. Huwag laging nakaupo, tumayo't gumalaw. Pwede namang maglakad at pwede rin sumayaw. Kung gusto mo sasabayan pa kita, ako't ikaw ay magsasaya, magpapasigla. Mag-exercise tayo nang sabay-sabay. Itaas ang mga kamay at iwagayway. Gumalaw up and down, round and round, side to side. Mag-exercise tayo, Healthy Pilipinas. Healthy Pilipinas.
kinakain natin. Wastong sustansya dapat nakukuha natin. Huwag hayaang mapabayaan ang kalusugan natin. Panatiling masigla ang katawan. Huwag laging nakaupo, tumayo't gumalaw. Pwede namang maglakad at pwede ring sumayaw. Kung gusto mo sasabayan pa kita, ako't ikaw ay magsasaya, magpapasigla. Mag-exercise tayo nang sabay-sabay. Itaas ang mga kamay at iwagayway. Gumalaw up and down, round and now, side to side. Mag-exercise tayo, healthy Pilipinas. Healthy Pilipinas. Mag-exercise tayo, healthy Pilipinas. Sa eskwela, opisina o sa tahanan, physical at mental wellness ay alagaan. Mag-exercise tayo nang sama-sama, mas masaya pag lahat tayo masigla. Mag-bike, mag-jogging o tumakbo, lumangoy o maglakad, kahit di malayo, iwasan natin ang sakit. Tanda ang kalusugan natin ang pinakamahalaga. Healthy lifestyle, healthy living, 7 healthy habits ay tularan. Healthy lifestyle, healthy living, para healthy Pilipinas. 1, 2, 3, mag-exercise tayo nang sabay-sabay. Itaas ang mga kamay at iwagayway. Gumalaw up and down, round and now, side to side. Mag-exercise tayo, healthy Pilipinas. Healthy Pilipinas. Mag-exercise tayo, healthy Pilipinas. Healthy Pilipinas. Mag-exercise tayo, healthy Pilipinas. At nagbabalik po ang VHWME. Kasama po rin po natin si Dr. Chanes at Engineer Castillo. Andito na po tayo sa paborito po ninyong segment. Ito po ay kung saan sasagutin po natin, kasama po ang ating mga bisitang espesyalista, ang mga katanungan na pinadala nyo po sa amin. Ayan, simulan po natin agad. Ngayon, nililinaw po ng ating pong manonood kung kasama po ba or konsiderado po bang rainy season disease ang leptospirosis? At kung oo, ano daw po ito? Ayan, Dr. Chanes. Yung yung leptospirosis po, considered po siya na kasama sa rainy seasonal disease kasi nakukuha po siya kung halimbawa po naglalakad po tayo sa baha, tapos nagkataon may sugat, tapos yung, di ba po, pagbaha, syempre madumi siya, tapos may mga ihi ng daga or kahit anong hayop na nando na may bacteria po na leptospira. So kung halimbawa, nagkataon din po, may sugat yung paa, so pwedeng pumasok doon yung bacteria. So yun po, yung usually. Or minsan po, kung nakakainom ng tubig, so na madumi, o hindi sugat, lang din po. pwede ding inom. Pwede din po siya na ganun. So kasama po talaga siya sa rainy season disease kasi 'di ba, syempre nagbabaha pag rainy season. Opo. Tapos yung sintomas naman po ay lagnat, tapos masasakit po yung katawan, masakit yung ulo, yun po yung usually nakikita natin pag leptospirosis po. Tapos yung iba din po sumasakit yung binti dito po. Parang yun yung pinaka-differentiating or talaga makikita natin na pwedeng leptospirosis pag sumasakit po yung binti dito. Naku, kailangan ko palang bantayan kapag sumasakit, no? Kapag sumakit, mukhang may leptospirosis na. Pero syempre, kailangan ma-diagnose pa rin yan ng ating mga doktor kasi baka kung ano yung sakit na yan. Pero sa nakikita natin, ang importante doon,
para makaiwas sa sakit na leptospirosis, syempre, wag maglalakad sa ating mga tubig baha. Kasi di natin alam kung ano yung mga nakamix dyan. Maaring may ihi na dyan ng daga kung saan mayroong leptospirosis din po. No? So, kung may sugat, Ma'am Noel, paano yun? Yung mga nagpapalinis, di ba, minsan nasusugatan. So, dapat wag silang maglalakad talaga sa mga... Kung hindi talaga po maiwasan dito, mag-boots po talaga. Mag-boots, tapos syempre, yung sugat, lagyan din ng bandage, naka-boots. Yung talaga maiwasan. Pero syempre, kung kaya natin maiwasan, talagang huwag tayo lulusong sa baha po. Okay. Sige, Ma'am Noel. Ayan, dahil nga po nalaman na natin, Doc, kung saan natin nakukuha ang sakit na leptospirosis, paano naman po siya, Doc, natitreat o ano na po yung lunas sa sakit na yun? Pag ganun po kasi, kailangan na talaga po siyang mabigyan ng antibiotics. So, kailangan talaga maagapan siya. So, pag napansin po natin yung mga sintomas na yun, kailangan po magpatingin na po sa health facility para po ma-check po siya kasi mag-undergo po siya ng mga test po kasi, 'di ba? So para makita kung talagang leptospirosis, tapos doon na po bibigyan ng mga antibiotics. So kailangan talaga po maagapan siya kasi kung hindi po, ang mga komplikasyon po kasi nun pwede pong magkasakit sa bato, magkasakit po sa atay. Yan. So, actually, delikadong sakit ang leptospirosis, kailangan na maagapan natin agad, no? So early diagnosis, ma-start agad yung treatment para hindi na lumala. Pero syempre, prevention is better than cure. Wag nang hintayin na magkasakit pa. Yes, wag maglalakad sa tubig baha kung hindi naman kinakailangan talaga. No? So, ayan, ang susunod nating katanungan, mukhang interesado sila doon sa pinag-usapan natin kanina sa water refill station. No? So, may mga refill station daw po, engineer, na may advertisement na may mineral, may purified, may alkaline pangang nakasulat. Ano daw po ba ang ibig sabihin nito at kung ligtas daw po ba ito sa kalusugan? Well, yung ibig sabihin niyan is that yun yung pinoproduce nilang product water. So, alkaline is a type of mineral water. So, meaning lang yan, may mga mineral contents yung kanyang product water. So, pwede mayroon siyang calcium, magnesium, potassium. Pero dapat in accordance, yung mga levels niyan is in accordance with our PNSDW or yung Philippine National Standards for Drinking Water. That's why we require yung physical chemical water testing sa kanila to check kung nasa limit pa ba sila o kung nasa standard pa sila. At basta within the standard pa, yung kanilang water testing, safe na safe po yan inumin. Okay, so pasok naman kasi yun yung kalidad nung yung quality nung ano nila. May sinusunod tayong quality pala ng mga water, no? So yun, Ma'am Noel. Ayan, so balik po tayo sa ating unang sakit na napag-usapan kanina, ang influenza. May katanungan po. Nasabi daw po kanina na viral ang ubo at sipon. Ano daw po yung connection niya sa tag-ulan? Kapag ano po kasi, kapag tag-ulan po, di ba, malamig po yung panahon. Parang yun po yung gustong-gusto ng mga virus para mag-replicate or para dumami sila. So kung papansin po natin, di ba, mas nagkakaubo sipon pag malamig yung panahon, maulan, or pag yung mga bare months na po, di ba? So yun po yung ano natin, nakikita natin na dumadami yung kaso ng mga may ubo tsaka sipon. Yan. So tama yan, Ma'am Noel. Kaya nga, di ba, kapag isa sa mga best na prevention natin ng influenza is yung immunization, lalo na sa mga senior citizen. Kaya binabakuna natin yun before mag-tag-ulan. Kasi nakikita natin na kapag panahon ng tag-ulan, doon dumadami yung mga kaso ng sakit na ito. Kasi nga, mas mabilis din kumalat yung virus. Ayan. So, ngayong tag-ulan, na-mention natin kanina, nakasama po ang sakit na dengue. So, dumadami din po ang kaso ng dengue tuwing tag-ulan. Kasama po ba ang mga sakit mula sa lamok sa rainy season's diseases? So, kinaklarify ng ating tagapanood. Opo, kasama pa din po sila. Yung mga sakit po natin na makukuha sa kagat ng lamok, kasama po siya sa rainy season na diseases. Kasi nga po, pag maulan, yun din po yung gustong-gusto din ng mga lamok na dumadami din sila. So, parang nangingitlog, parang dumadami yung pag-itlog nila. Opo. So, yung tama naman, kasi kapag umuulan, di ba, yung mga tubig ulan, i-imbak sila kung saan-saan na container. So, syempre, mas maraming breeding sites, lalo na yung ating mga lamok na favorite doon sa mga ganong type ng tubig ang pamugaran. Ayan. Etong next question, Doc. Medyo nalilito rin ako dito eh. Sabi po ng ating viewer, paano po malalaman kung dengue ang sakit? Ano daw po ang kaibahan nito sa sakit na malaria? Yung ano po, yung actually po, si dengue tsaka si malaria, halos pareho talaga po sila kasi
pares po sila may lagnat, tapos pares din po sila na yung nag-chills po din talaga. So yung si dengue pwede din po magkaroon ng ganon. Meron din panghihina, masakit din yung katawan. So ang kinaibahan lang po, usually si dengue, mas may rashes po siya kaysa kay malaria. Tapos si malaria po kasi, halimbawa ngayon ka po kagatin, usually maabot po siya ng hanggang 1 buwan bago lumabas po yung mga sintomas. Samantalang si dengue po, halos mga 1 hanggang 2 linggo lang po, pwedeng lumabas na po yung symptoms. Or minsan nga po, lesser pa po or mas mababa pa sa 1 linggo, pwede nang lumabas yung sintomas pag dengue. Kumbaga, mas matagal po talaga pag si malaria. So, paano naman, Doc, yung sakit daw po na chikungunya? Yung sa chikungunya po, mas kapareho niya po si dengue sa mga sintomas kasi yun nga po, may rashes din kasi po si dengue, si chikungunya same po ni dengue. So, ganun din po, may lagnat din po, masakit yung ulo, masakit yung kasukasuan, nanghihina din. Pero ang kumbaga, kakaiba po sa kanya, si chikungunya, mas mapapansin po na sobrang sakit po ng mga kasukasuan. Yun lang po yung kakaiba. Kumbaga, mas masakit siya compared kay dengue. Sumatagal po siya. Yung iba po, tumatagal lang halos 1 buwan na masakit yung mga kasukasuan kahit parang pawala na yung natin, yung virus yung sa chikungunya po. So, halos magkakapareho talaga pala sila. Actually, Doc, na-experience ko na yung chikungunya. Meron ako nung high school pa ako. Talagang masakit siya sa mga joints. Sobrang Sa sakit. joints? Pati ba sa likod, Ma'am Noel? Dala pa siya hanggang ngayon. Okay, baka chikungunya din pala yan. So, ayan. Magkakapareho sila, pero ibig sabihin po nun, since magkakapareho sila, dapat magpakonsulta agad para malaman kung alin ang alin, di ba? Kung alin ang sakit niyan. Kasi magkakaiba din yan ng gamutan. So, dapat ma-diagnose talaga natin yan ng mas maaga at ng tama. Ano po? So, ngayon, siguro, bigyan natin ng tips ang ating mga tagapanood kung ano po ba yung mga gagawin na measures para makaiwas sa mga sakit na ito. Simulan po siguro natin doon sa mga wild diseases, pa isa-isa. Ano po? Sige po, Doktora. Opo, yung sa po natin, di ba po yung sa waterborne diseases, kagaya po nung sinabi po na kailangan talaga po na maghugas ng kamay kasi kung bago po magpe-prepare po ng pagkain and pagkatapos po natin gumamit ng palikuran or ng CR kasi syempre pwedeng dun po kasi yun na maipasa natin po sa iba, lalo na kung po tayo ng pagkain, maghahanda po tayo ng pagkain at yun nga po, may mga ibang lugar po kasi na hindi pa po maayos yung palikuran. So kailangan talaga po gumamit ng ng palikuran para hindi kung saan-saan dumudumi kasi pwede nga po siya na kumbaga makontamina yung tubig din po na pwedeng mag-umpisa po ng mga sakit na naman. Tapos yung sa po natin sa leptospirosis natin, so yun nga yung paglusong po sa baha. So kung hindi naman kailangan, so wag tayo talaga lumusong sa baha. Kung kailangan talaga po hindi maiwasan, kailangan po may protection talaga po. May boots po tayo na kailangan na kumbaga suot natin. Tapos yung sa dengue po natin, yung malaria and chikungunya, yung makontrol po natin na hindi dumami po yung mga lamok po. So yung mga breeding sites natin, so linisin yung linisin yung kapaligiran po. So, yun po yung pwede natin gawin para maiwasan po yung mga wild diseases. Okay. Engineer, baka meron ka pong karagdagan pong kasagutan. Yes po, Doc. Para po makaiwas pa sa mga waterborne diseases, siguraduhin po na malinis po yung iniinom natin na tubig. So, wag po basta-basta na uminom ng tubig sa mga medyo doubtful po na water sources. Para po masiguro yung water safety, i-practice po natin, simpleng-simple na pagpapakulo ng tubig or ang paggamit po ng chlorination. Or kung medyo may budget po tayo, we can opt to mineral water na nabibili po sa ating mga groceries o sa ating tindahan. And of course, karagdagan na rin po sa dengue, i-practice po natin yung 5S. 5S na siya ngayon, dati 4S. So, search and destroy, number 1 na S natin. Hanapin po natin yung mga potential breeding sites ng ating mga lamok at panatilihin po natin na malinis yung ating environment o ang ating kapaligiran para po hindi pinapamugaran po ng mga lamok kahit po mga daga. Mga nagdadala po kasi ito ng sakit. Pangalawa po, seek early consultation. Kung may nararamdaman na po kayo na parang hindi na kaya ng paracetamol lamang, magpa-doktor na po tayo agad-agad. Huwag na po tayo maghantay na lumala pa yung ating nararamdaman. Pangatlo po, seek self-protection.
Kung malamok po sa inyong lugar, pwede tayong gumamit ng mga long sleeves or pajama or yung mga lotion po na anti-repellent or mga kulambo, pwede din po yun. Pang-apat po, yung natin is yung vector control management. So, though ito yung agad-agad na ginagawa agad ng mga LGU, yung pagmimisting, spraying, para mamatay yung mga lamok sa lugar nila. But we encourage to do it po, na parang hindi siya yung pinaka-priority na gagawin. Kasi kung nandun pa rin yung mga potential breeding sites, tapos spray lang tayo ng spray, naapektuhan din po yung ibang living organism na helpful sa ating environment. So, ina-advise, nire-recommend ang misting or spraying kapag hotspot na yung lugar or sobrang dami na ng dengue cases sa ating lugar. And lastly, pang 5S po natin is stay hydrated. So, yun po. Ayan. So, syempre, napakaganda ng mga tips ng ating mga bisitang doktor at engineer ngayon para makaiwas tayo sa mga iba't ibang sakit ngayong rainy season. So, Ma'am Noel. Ayan, kung may mga katanungan pa po kayo, katulad ng aming mga sinagot kanina o sinagot ng ating mga espesyal na bisita, mag-comment lamang po kayo sa baba at susubukan po namin yung sagutin sa susunod na episode. Pwede din po kayong mag-PM sa amin dahil sa show po na ito, The Doctor is Always In at syempre handang-handang sumagot sa mga tanong po ninyo. Magkita-kita po ulit tayo sa susunod na linggo, parehong oras at parehong araw. Laging tandaan ang pagiging healthy ay nagsisimula sa ating sarili. Kaya always be healthy, parang ating katawan ay always G. Tama ka dyan, Noel. Let us all be healthy dahil sa bagong Pilipinas, bawat buhay ay mahalaga. Kaya, BHW me, be healthy with me! Ang Department of Health Bicol Center for Health Development o DOH Bicol CHD ay may mandatong protektahan, pangalagaan at palakasin ang healthcare sa rehiyon. Ang kagawaran ay DOH-CHD, Serbisyo Salud Kono. Ika ako, kita gabos, magtarabang, magkaigwang maray na salud. DOH may dekalagad na serbisyo. Madaling dulog ko nagtatawag nagpapadabang. Mga programa nagkasama ng sinda sa serbisyo. Mataw ang solusyon ang mga kahilangan. DOH-CHD, DOH-CHD, Serbisyo Salud Kono. Ika ako, kita gabos, magtarabang, magkaigwang maray na salud. Buon sa inalan, ipangakisagod na kita magdakula. Immunization, vaccination, sa tuig na
balahibo paagi, maiwasan ambisyon, regular na check-up at kaibuhan. DOHCHD, DOHCHD, serbisyong salud Bicolno. Ika ako, kita gabos, magkarapang, magkaibwang maray na salud. Balanseng pagkaon, tamang katurog, ehersisyo magsumba, magpaghipi, magtimbang, dapat kita magmangno, magpatisipan. Ano man sa tindang relihiyon, katinda sa buhay, mga pagiramdam lamang ini para iwaselang. Kita magtarabangan sa programa ka, Department